Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu
ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo na tayo ng panahon ng Adbyento. Ilang araw na lamang, 4 ba? 4 days? 4 days na lamang po at magpapasko na. So ngayon ay masidhi na at mas umiigting na po ang ating paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At marahil sa atin ang hindi na magkandaugaga sa mga gawain, sa mga paghahanda, at sa mga dapat pang asikasuhin, lalong-lalo na sa pagsapit ng Kapaskuhan. Kaya marahil siguro kakaunti lamang ang nagsisimba dahil marami nang ginagawa.
marami nang inaatupag. Pero marahil yung iba rin ay dumadalo ng simbang gabi. Curious lang po ako, sino ho ba rito ang nakakapagsimbang gabi? Meron ho ba? Ayan. Iilan sa inyo mga kapatid, no? So maraming salamat kung kayo ay nakakadalo ng simbang gabi. At kung kayo naman ay nakakadalo ng misa tuwing linggo, salamat din po. Sapagkat kayo po ang nagpapaalala sa mga kapatid nating nagsisimba tuwing simbang gabi na ng isang napakahalagang katangian sa ating pananampalataya. Nasabi ko nga sa simula ng ating simbang gabi na hindi sapat ang pagdalo natin ng siyam na simbang gabi upang matumbasan yung hindi natin pagsisimba tuwing linggo at yung patuloy nating paggawa ng pagkakasala. Sapagkat ang katangiang mahalaga sa isang Kristiyano at paanyaya para sa ating lahat ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi ang pagiging masunurin. Obedience. Kung gusto nating maging handa ang ating mga puso sa pagdating ng Mesiyas sa ating mga buhay, kinakailangan na mayroon tayong puso na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Obedient heart. At ito ang makikita natin kay San Jose sa ating ebanghelyo ngayong araw. Ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kung mapapansin natin sa ating ebanghelyo, ang pagsunod ni San Jose, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay upang gawin kung ano ang makabubuti para sa lahat. Saint Joseph obeyed the will of God in order to accomplish what is good not only for himself, but also for the good of everyone. Sa ating unang pagbasa, makikita natin yung hindi pagsunod ni Haring Ahaz. Ahaz ba? Ahaz. No? Nang inutusan siya o pinahayagan siya ng propeta Isaías, sabi ng propeta, Haring Ahaz, humiling ka sa Panginoon at maililigtas ang iyong bayan. Anong sabi ni Haring Ahaz? Hindi ako hihiling sa Panginoon. Bakit siya hindi hihiling sa Panginoon? Dahil kapag humiling siya sa Panginoon, pinapatunayan niya na ang kanyang mga unang direksyon, ang kanyang mga plano ay nabigo. At kapag ang isang hari nabigo sa kanyang plano, anong isipin ng mga tao? Walang kwenta pala yung hari natin eh. Gawa ng gawa, plano ng plano, wala rin pala, palpak din pala. Kaya kapag sinunod ni Haring Ahaz ang plano ng Diyos, pagkatapos nun, hindi na siya ang magiging hari. Mapapalitan na siya. Dahil
naghihiling sa Diyos. Inuna niya ang kanyang sariling kapakanan kaysa ang kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kumpara mo kay San Jose, nang malaman niya na nagdadalang tao si Maria, sipin mo, asawa mo, no? Tawag nila, parang, ano yan, nasalisihan ka, ika nga, di ba? Asawa mo na, nabuntis pa sa iba. Pero dahil mabuting tao, makatwiran, matuwid si San Jose, anong ginawa niya? Hiniwalayan niya ng lihim si Maria. Bakit hiniwalayan niya ng lihim, mga kapatid? Sapagkat ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag nga nabuntis ang asawa mo at hindi ikaw ang ama, kailangan mong kailangan niyong maghiwalay. At kapag tinanong si Jose, o bakit mo hiniwalayan si Maria? At sinabi niya, kasi hindi, ang pinagdadalang tao niya ay hindi ako ang ama. Kapag yon ang nalaman ng mga tao, sure na ako pagkikismisan si Maria. Yung mga marites, no? Pulutan yan ngayong Kapaskuhan. Sasabihin, ay, ayan ba yung Maria? Ayan ba yung hiniwalayan ni Jose? Ano ba yan? May asawa na. Nakikipagharutan pa sa ibang lalaki. Yan tuloy. Mamaritesin niya. Diba? Pagchichismisan niya. No? Ba, yung iba sa inyo, uy, alam mo ba? O ano? Si Maria nga eh. Diba? Ganyan ang mangyayari kay Maria. Dati ginagawa, babatuhin hanggang sa mamatay. No? Pero may mas masahol pang kamatayan, mga kapatid. Ano yon? Yung buhay ka pa, pero ang sama na ng tingin sa'yo ng ibang tao. Diba? Tawag doon, character assassination. No? Buhay ka pa, pero dahil sa maling balitang binapakalat sa iyo, sirang-sira ka na. Kaya kahit anong gawin mo, hindi na naniniwala sa iyo ang tao. At alam ni Jose na ganon ang mangyayari kay Maria. Kaya, hiniwalayan niya ng lihim. Hindi niya na pinaglandakan. Makatwiran si San Jose. Matuwid na tao si San Jose. Ngunit siya rin ay isang taong may malasakit at pangunawa. Sapagkat ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang pagiging makatwiran, ay sumasalamin sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ngayon, panahon ng simbang gabi, tuwang-tuwa tayo na maraming mga tao ang nagpupunta ng simbahan. Yung mga dating makikita mo lang isang beses sa isang taon. Magandang paalalahanan natin sila sa
makita natin sila, tanggapin sa pagdiriwang ng banal na misa. Sana wag ang bubungad sa kanila ay para bang sinusumbatan o pinapagalitan natin dahil ngayon lang sila nagsisimba. Sasabihin ng ibang tao, simba-simba ka ba naman, ganyan-ganyan. Ganon din naman ugali mo. Pangit pa rin ang ugali mo. Diba? Minsan, yun ang pinangungunahan natin. Di man lang natin nakita yung effort ng tao para magsimba. Sana imbis na ganun ang bati natin sa mga taong kakasimba lang, sana ang bati natin ay yung makita uli natin sila sa susunod na linggo, sa mga ibang okasyon, pasalubungan natin sila ng mainit nating ngiti at pagtanggap. Dahil alam ko at ramdam ko na ito rin ang nais ibahagi ng Diyos para sa ating lahat. At magagawa lamang natin yan, mga kapatid, kung tulad ni Jose ay mayroon tayong pusong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Handang sundin ang kalooban ng Diyos, handang ipagsantabi ang sariling kapakanan, alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, pagdasal natin sa pagsapit ng Kapaskuhan, na mabuksan ang puso natin, na masabik sa pagdating ng Mesiyas, at maihanda ang puso natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, upang sa pagdating ng Mesiyas, lubusan ang pagtanggap natin sa Kanya sa ating mga buhay. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatototohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal,
Dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo. Magsiupo tayo. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang pagkain ng kaligtasan. Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagdukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga buhay,
isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo tayo. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas, mamahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virginio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Si Jesus ang dakilang larawan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, tularan nawa natin si Jesus sa gabay ng kanyang amang si San Jose upang sundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amin, sumasalangit ka sa kahit
dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos, nagalis, makasalanan ng mundo, mawakas sa amin, Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng mundo, mawakas sa amin, Kordero ng Diyos na nagalis. O ninyo sa amin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan na sa libutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala, bilang paggalang sa banal na komunyon, kapag ito po ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang po na isubo agad natin upang maiwasan na ito ay mahulog. Ay,
malapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa pagdiriwang ng National Youth Day at RNF Audio Sound System. Mayroon po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng parokya. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang nalikom po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 80,086 pesos at ang kabuang collection natin ay 2,056,179 pesos. Patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawain ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang schedule ng pagdiriwang ng mga banal na misa sa bisperas ng Pasko at Pasko ay ang mga sumusunod. December 24, bisperas ng Pasko ng Pagsilang, 8 p.m. at 10 p.m. December 25, araw ng Pasko ng Pagsilang, regular Sunday Mass schedule, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa harap ng pintuan ng simbahan. Para sa iba pang detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa. Sa mga tumutok po sa ating live streaming mass, maraming salamat po. Nawa ho ay nasa mabuti kayong kalagayan at makita na ho namin kayo sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito po sa ating parokya. Maraming salamat po sa mga naghandog ng kanilang mga biyaya para sa ating mga gawain, sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ng ating sambayanihan program ng pagsasaayos natin ng sound system, sa mga advokasya at hikain ng ating parokya, ng ating diocese at ng buong simbahan. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, matiwasay at ligtas ang inyong darating na linggo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mapagmahal at maaway nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naiali na ang misa, isabuhay natin ang ating tinanggap. Salamat sa Diyos